Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ayan. It's nice to see everyone wearing a smile in the morning. It brightens more the day and it inspires us much more to see that we are privileged to worship God sa lugar po ito. At sa umaga po ito, before we have our word coming from our source, the only authority of faith that we have from the Word of God, let us have our declaration as we receive the Word this morning. Today, I will be taught by the Word of God. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be deceived. Yes, Lord. We would like to receive fresh understanding of your word. Give us the clarity of your message this morning. Give us an attentive mind and a focused heart to you alone. We give you honor as we hear your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po sa inyo ang gusto ninyo yung status nyo ngayon kaparehas pa rin ng 3 years from now? Yun po ba yung ano nyo? Pangarap ko, kung ako ngayon, ganun pa rin ako 3 years from now. Yung walang nagbago. Siguro, maliban na lang sa itsura, no? Yun ang gusto natin, hindi nagbabago. Yung ba pag nakakita sa'yo, you look young. You never age, di ba? May mga pumating ba sa yung gano'n? Yung, parang hindi kayo natanda, di ba? Yun gusto natin. Pero siguro yung status, pag pinag-usapan natin yung status, yung kalalagayan natin, siguro, out of 10, magsasabi, 8, ayoko ng sitwasyon ko ngayon, parehas pa rin 3 years, 5 years, 10 years from now. Because what we want is to have progress and development. Yung mga anak natin, hindi natin gusto na sila ay nagsisimulang magsalita pagka 1 year old, 2 years old, 3 years old, gusto natin yung kanilang way of speech na di-develop as they age, right? Kasi pag hindi na-develop yung kanilang speech at the right age, medyo may problema. Ganon din yung height. Yung height. Pagka sabi ko, ba't gano'n, yung edad ko na naman ang umusad, yung height ko hindi na sumunod. Ayan, no? Meron mga gano'n. Yung sa statistics, mas mabilis daw tumangkad ang mga babae kaysa sa mga lalaki. No? Not until pagka lumabas naman na yung hormones sa mga lalaki, doon naman biglang tumatangkad at a certain age. So there is always progress and development. Progress and development. It is true with our situation, it is true with physical, it is true with the mind, it is true also spiritually. Let us have a reading from Hebrews chapter 12, verse 1 to 7, which will be our text this morning, coming from Hebrews chapter 12, verses 1 to 7. Therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race
that lies before us. Verse 2, keeping our eyes on Jesus, the source and perfecter of our faith, who, for the joy that lay before him, endured the cross and despised the shame, and has sat down at the right hand of God's throne. Verse 3, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, so that you won't grow weary and lose heart. Sabay-sabay po tayo sa verse 4. You have not yet resisted to the point of shedding your blood. Verse 5. And you have forgotten the exhortation that addresses you as sons. My son, do not take the Lord's discipline lightly, or faint when you are reproved by him. Verse 6. For the Lord disciplines the one he loves, and punishes every son whom he receives. Verse 7. Endure it as a discipline. God is dealing with you as sons. For what son is there whom a father does not discipline? So makikita po natin dito sa ating pong binasa yung basic na progress and development. Ayan. And progress and development will be the theme of this month. How can we progress? How can we guard our development? And what are the things that we need to keep so that we will progress? What do we need to keep so that we will progress? Una po, makikita natin dyan sa verse 2. Sabi daw po, napakahalaga that we keep our eyes to Jesus. Keep your eyes to Jesus. Keeping our eyes on Jesus. So yun daw po muna natin dapat i-keep. To keep our eyes on Jesus. Alam niyo po, yung eyes ay part ng ating face that is very, very much delicate. Siyempre, kinokobera natin yung ating ilong at saka yung ating bibig, natutunan natin nung nag-pandemic na. Pero naturally, ang isang part ng ating mukha na palagi natin pinoprotektahan at lagi nang binibigyan pa natin ng cover ay ang ating eyes. Because our eyes is so delicate that it needs to be protected because it might be exposed to many dangers. If it is true with our physical, it is also true with our spiritual. Because eye sets the vision and the direction we tread. It gives us focus where we need to go. The significance of vision in physical is the same in spiritual. If our spiritual eyes is damaged, it's very hard to achieve spiritual progress. Pagka yung mata daw natin, yung ating vision spiritually affected, mahirap magkaroon ng progress. Mahirap mag-move to the next level. That is why the Word of God in Hebrews 12:2 gives us these very words of exhortation na hindi po natin dapat kalimutan. Sabi, keep our eyes on Jesus. Manatili po yung ating mata, kanina daw po, nakatingin kay Kristo, kay Jesus. Kasi siya yung pinagmumulan ng ating hope, pinagmumulan ng ating faith. So hindi dapat nababaling, nawawala, lumilihis yung ating paningin kay Kristo. Alam niyo po ngayon, ang ating mga mata ay marami ng kumukuha ng pansin. Ang ating attention ngayon ay marami ng nagnanakaw ng ating attention. Kasi po,
at the very beginning kung paano ang vision, ang mata, ang ginamit ng kaaway para tayo ay magkasala, maging magpasa hanggang ngayon. In Genesis, kung babalikan po natin yung story ng man, paano na-tempt si Eve? She saw that the fruit was good. She saw. Nakita niya. Nakita ng kanyang mata. Kaya siya, naakit. Satan is using eyes as the source for which he can tempt us. We live now in a virtual age. A virtual age of technology. Dati nga ay Nintendo lang okay na sa amin noon. Wala na akong siguro wala ako dito kaira kasi wala nang nare-react ng Nintendo. Hindi na nila alam paano yung Nintendo. Sa amin kasi noon, Nintendo, yung pang meron kang bala na ganyan, sasaksak mo gano'n, tapos pagpagimo ka na ganyan, tapos sasaksak mo Nintendo, mahaba yung cord, no? Noong araw gano'n, kayo maglaro, walang MN, walang Dota. Ngayon, kakaiba na. Tinanong ko nga yung anak ko, anak, ano ba yung laro na may parang goggles? Yung sinusuot mo gano'n, tapos nakaganyan sa mata mo? Daddy, VR yun! VR, ano ba yung sabi ni Sam? Sabi ko, yung ba yun? Oo, Daddy, virtual. No? Virtual VR something yung sabi na sa akin. Ganun ba yun? Yung ba yung pagka nakalagay sa mata mo, parang nandun ka din? Oo, yun. Sabi niya. Oo, ngayon, ganun na po. Diba? Yung virtual na talaga. And don't you know that now, dahil sa advancement ng hologram, ay malapit nang ipatupad yung tinatawag nating hologram video call. Sinisimulan na po ngayon yung hologram video call. Yung bang nakaano yung cellphone mo ganyan, magpa-pop up na yung kausap mo. Diba? Hindi lang nandun sa screen, nagpa-pop up na siya. Diba? Siguro magkakaroon na rin ng virtual cellphone sa susunod na mga panahon. Pipindot ka na lang sa air na ganyan habang nagdadial ka. Diba? Oo. Kasi we are always enticed virtually. Diba? Yan palagi ang kumukuha ng ating atensyon. Yan palagi ang nagdadala sa atin sa ibang dimensyon. Napansin niyo po? Kaya iba ngayon masasabi natin way ng ating pong generation is that iba rin nafe-feed sa atin virtually. Dati noon ay gusto na sa atin yung radyo lang. Pero ngayon, kailangan hindi mo lang naririnig, makikita. Makikita ang mahalaga. Because our eyes is very elemental in the way we think. That is why we need not to lose our focus on Jesus. Remember the direction of faith of which He has called us and leading us. Never be distracted about what we see. In Matthew chapter 18 verse 9, there is a reminder that many misquote. No? In
Matthew chapter 18, verse 9. I'll be reading from the Amplified Bible. Matthew 18:9. If your eye causes you to stumble and sin, pluck it out and throw it away from you. That is, remove yourself from the source of temptation. It is better for you to enter life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fiery hell. Sabi po dito, yung importance na yung mata daw natin talaga dapat po natin i-safeguard. Bakit daw po? Kasi dito sinasabi po ng salita ng Panginoon, no, that our eyes is the gateway for us to sin, to be tempted. Kaya sabi po, guard. No? Let us guard our eyes. Hindi naman po ibig sabihin ito literally. But ang ibig sabihin lang po nito, we must cut off, sabi ng Amplified, we must cut off that which causes us to sin, which is when our eyes goes out of the right focus, which is Christ, which is we need to keep our eyes to Jesus. So, putulin daw po natin yun. Tanggalin daw po natin yun. Yung mga bagay na yun. So, we must keep our eyes to Jesus. Napakahalaga po that we keep our eyes to Jesus. For us to develop, for us to progress. Mahalaga po that we never forsake yung ating pong vision ay mapunta sa iba. Secondly, we need to keep right thoughts. We need to keep right thoughts. In other translation, yung ating pong binasa kanina sa Hebrews chapter 12, verse 3, in the New Living Translation, sabi po, think of all the hostility he endured from sinful people, then you won't become weary and give up. Ang binabanggit po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang example, yung kanyang pong model. No? Sabi po, think of all the hostility he endured from sinful people. Minsan, pagka talaga marami na tayong hindi lang nakikita, naririnig ng mga bagay na minsan yung mga naririnig natin hindi beneficial para sa atin. Maraming mga bagay na sinasabi sa atin negative. Maraming mga bagay na naririnig natin negative. Pero sabi kong salita ng Panginoon, ang isipin na lang natin, ang ating Panginoong Jesucristo, mas malaki ang in-endure kesa sa atin. Mas malaki ang mga tinanggap niya na mabibigat ng mga salita kaysa sa atin. At kailanman, hindi siya na-derail sa kanyang focus. He keep his thoughts right. He was not shaken by the negativity around him. Never be shaken by the negativity of the world. Ngayon, mabuti, uso na yung anti-bullying. Anti-bullying. So sabi ko, bakit nung panahon namin hindi na uso yung anti-bullying? Pero ngayon, uso na yung anti-bullying. Hindi ka na basta-basta pwedeng i-bully inside the class. No? Pero nung panahon natin, no, iba-iba ang paguritan natin sa mga klase natin. Diba?
Meron tayong tawag, oy, Shokoy, di ba? Ang tawag mo, Shokoy. Oh, di ba? Konti lang na tumikwas yung kanyang buhok, iba na ang tawag doon sa kanya, di ba? May mga taguri tayo, mga ano tayo, di ba? O kung ano-ano ginagawa natin sa mga klase natin, pero walang bullying nung araw. Bakit? Kasi mas matatag siguro sa panahon noon ang value na ibinibigay natin sa ating mga sarili kaysa sa ngayon. Kasi ngayon medyo konting bagay lang, di ba, na naririnig natin, hindi na naririnig, nababasa lang di ba? Marami nang nadidepress. No? Yung comment lang ng doon sa pinost nating picture, pag may nag-comment na hindi maganda, nakalungkot naman, affected tayo. Diba? May iba na tayong iniisip. No? Hindi tayo makapag move on sa mga nababasa at naririnig natin. Why are you having sometimes meron mga bagay na nakakapagpawala sa atin talaga sa direction. Ito yung mga hindi makarapat-dapat na iniisip natin. No? Kasi kung tama ang ating iniisip, our direction is sure, our purpose is clear, our goals is set. Now, why are we having second thought of obeying the Lord? In many things that we experience, in the many victories that is won, huwag po tayong magpabuli sa world. Let us not give up. Let us not at this point. Pwede po bang sabihin natin sa sarili natin, not at this point, that I will give up. Not at this point. You have far journeyed with the Lord. Not at this point. Not at this time that we will give up. Parang yan ang nilalagay sa isip natin ng kaaway. It's time for you to give up. Parang walang nangyayari sa iyo, walang development, walang progress. I-declare natin sa ating isipan, sa ating buhay, not at this point, no, that I will give up. Remember that what we think has direct effect on the outcome of our life. So, huwag po natin isipin palagi kung ano yung mga hindi pa na-develop sa atin. Ang isipin natin, how we can progress in our situation right now. Sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, meron pong stern warning sa atin sa salita ng Panginoon in NCV, o New Century Version, Proverbs chapter 4 verse 23. Be careful what you think, because your thoughts run your life. Be careful what you think, because your thoughts run your life. So keep the right thoughts. If we want progress, if we want development, keep the right thoughts. Tanggalin po natin yung mga negativity. Huwag po natin tanggapin. Huwag po natin tanggapin. The moment na tinanggap natin yan, it will affect you. It will affect your development and your progress. Number one na dyan, yung health natin. Alam po ba natin na the more that we receive negativity, akala lang natin wala yun, pero unti-unti naapektuhan yung ating health. Diba? So huwag natin tinatanggap lahat ng negative. In Jesus' name,
I-ano natin, i-cast out natin. Kasi may power ang bawat salita at mga bagay na tinatanggap at iniisip po natin. We cannot expect good things to happen in a wrong mindset. What we think is directly connected to our faith in God and in our triumphant destiny. What we meditate, what we always think becomes a reality. Pag paulit-ulit yan, hindi po yan power of the mind. Yan po ang salita ng Diyos na sinabi sa atin. Be careful what you think because your thoughts run your life. Diba? Malinaw naman yung salita ng Diyos. Kasi sabi ng iba, hindi power of the mind. Hindi. Yan ang sinabi na sa salita ng Diyos. Mag-ingat tayo sa iniisip natin, sa meditate natin. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, kabiling-bilin kay Joshua, meditate my words day and night. Di ba? Kasi what we meditate runs our life. Kung titignan nga natin sa Job chapter 3 verse 25, nag-express si Job yung sa mga nangyayari. Di ba, sa dami ng tinanggap niyang catastrophic moments sa buhay niya, si Job. Diba? Napa-express siya sa Job 3:25, sabi niya, everything I fear and dreads comes true. Everything I fear and dread comes true. Hindi kasi yun ang iniisip niya. Kinatakutan niya eh. Diba? Parang ganito lang yan, di ba? Yung iba dito sa atin, kahit Kristiyano na, pinapanood at meditate pa rin yung mga horror movies. Kaya pag napapupunta sa dilim, ano kaya ang lalabas? Hinahanap ko ano ang lalabas. Tigilan na natin yun. Kristiyano na tayo. Huwag na natin i-meditate yung mga horror. No? Dapat na-develop na tayo, hindi yung mga mukhang pangit ang pinapanood natin, yung mga mukhang zombie. No? Ang dapat pinapanood natin, yung mga bagay na makakatulong sa atin. Makakapag-improve sa atin, makakapagdala sa atin sa development. No? Ilan sa atin ang nanonood dito ng mga motivational quotes sa YouTube. Diba? Na papakinggan nyo ba yung mga motivational words in YouTube? O mas nagdudwell tayo doon sa mga kung ano yung mga trending? O wag palaging sa trending lang. Dapat tinitignan din natin at sinasala natin kung ano yung makakapagpa-enhance sa ating kaisipan. No? Feed our mind with the right information, with the right things that will make us much more better than now. And that will prepare us for the future. Huwag po yung mga bagay na lalong makakapagpalungkot, lalong makakapagbigay ng takot. The Word of God clearly tells us that we must think and be encouraged that amidst difficulties, there is always a silver lining that is waiting for us. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang ating model. He never gave up. He endured the challenges in His mission. So we must train our minds in seeking always the best. What is the will of God? And shape our minds with the challenges that comes along the way. Learning from our situations begin with a mind that rests in the goodness of God. Philippians chapter 4 verse 8 and 9 in the Passion Translation goes this way.
Keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real. Again, keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind. And fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Kung meron man tayo dapat meditate, itong mga bagay na ito. Una sa lahat, dapat yung true. Dito sa translation sa TPT, what is real? Kasi, ang dami natin mga iniisip, minsan, hindi naman talaga totoo. Virtual lang. Siguro naman wala dito sa atin yung meron akong virtual boyfriend. Meron ba sa inyo yung virtual boyfriend? O kaya virtual girlfriend? Naku! Nagugulat ako ngayon. Alam niyo ba nakakagulat sa ngayon? Hindi lang mga kabataan, senior citizen na. Naghahanap ng virtual boyfriend. Kasi bakit? Naghahanap ng affection. Eh, ang sabi po dito, ang hanapin mo yung totoo. No? Ang hanapin natin yung totoo, hindi lang virtual, hindi lang yung mga bagay na sa tingin natin, di ba? Okay. Sabi dito, totoo ang hanapin, mga bagay na totoo. Ang binibigyan natin ng investment, what is true, what is needed to be given attention. Kasi yung ating attention, dinadala natin sa maraming mga bagay na hindi naman talaga totoo. Kaya ngayon yung mga animation natin ngayon, ano na rin, nag-improve na. Hindi na yata 3D ngayon ang latest. Parang 4D na ba ngayon? Hindi na 3D ngayon, may tawag eh. Hindi na 3D. Kasi, yung mukhang-mukha na talagang tao. Pero, sabi nga palagi nung anak ko, pagka tinatanong ko minsan, totoo ba yan? Hindi, daddy, edit lang. Pagka alam ko na edit lang, ginamitan lang ng graphics. Sa atin kasi marami ganon. Parang totoo, pero hindi. Huwag po tayong maniwala doon sa mga parang totoo, pero hindi. Always trust only the Word of God. Authentic and real, honorable and admirable. Ano po ba yung mga ina-admire natin ngayon? Ano po ba yung binibigyan natin ng atin pong honor? Ayan. So mahalaga po, beautiful and respectful. Sabi dito sa ay sa TPT, beautiful and respectful, pure and holy. So napakalaga po ng mga bagay nito that we should always keep thinking on. Keep right thoughts. Lastly, keep persevering. There is no development and progress when we stop. When we stop. Kaya nga po napakahalaga, kahit na ano man ang situation natin ngayon, ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Sabihin natin sa katabi natin, ang mahalaga, nandito ka.
Di ba po? Ang mahalaga, nandito ka. Sa kabila ng lahat. Di ba? Ang mahalaga, nandito ka. Ibig sabihin, nandito ka. Ibig sabihin, nagpapatuloy ka. Nagpapatuloy tayo. Di ba? Wala nang development. Wala nang next level. Wala nang progress pag tayo ay huminto. Maaaring tayo manak down. Pero hindi tayo dapat manak out. Kasi pagka na-knock out na tayo, tapos na laban nun. Okay lang yung minsan na na-knock down. Pero ang lahat ng boksinero na na-knock down, tumatayo. Tuloy ang laban. Katulad na lang ng ating bagong medalist ngayon. Si ano ba pangalan ni Yulo? Yun, si Carlos Yulo. Ano po? Di ba ang galing niya ng gymnast? Gymnast ba yun? O category niya? Gymnast. Ilang events meron siya sinalihan? Parang 3 events. No? 4. Updated talaga ang tatay ko sino. 4. Alam niyo po ba na bago siya nanalo ng medal na gold, bago yung kanyang event, natalo siya. Gasinulit na lang, dapat talagang ang ganda ng rating niya, dapat makakaano na siya, nakakasok na sana siya. Kalahin yung nahulog siya, nahulog. Dapat yun ang unang medal niya. Pero nasiraan na ba siya ng loob? Dahil doon? Hindi, lalo siya nag-persevere. Kaya meron tayo ngayong 2nd gold medal sa Olympics. Di ba? Dahil merong isang anong pangalan nun? Si Yulo. Ano ba first name? Carlos Yulo na hindi nagpatalo sa kanyang pagkakamali ng una. Diretso lang siya. Yun ang yun ang talagang nagwawagi. Hebrews chapter 12 verse 7. Ang paalala po dito, we must keep persevering. Sabi niya, as you endure this divine discipline, remember that God is treating you as His own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? Although this is all about discipline, but the Word of God gives clarity that we should endure. We must persevere. Part of Carlos Yulo's triumph in the Olympics is his strict discipline. His strict discipline. His strict perseverance. Kasi karugtong po talaga yan. No? Magkakarugtong yan. Endurance is a result of perseverance and discipline. God trains and discipline those who belongs to Him. Yung discipline po, training. Balikan po natin. Yung discipline ay training. Kaya, pag po natin isipin na minsan, ba't gano'n? Na-discipline ako ng parents ko o naka-receive ako ng discipline sa God. Isipin po natin, training yun. Anong pinapalabas sa atin nun? Sabi dito, pinapalabas sa atin yung kung sino talaga tayo. Yung ating identity. Pinalalabas ng strict training and discipline kung sino talaga tayo.
ano daw po tayo? For what a son is there whom a father does not discipline. He trains his child. Kasi ang pangit ng tingin natin dun sa, at ang pangit sa pandinig natin palagi yung word na discipline. Diba? Masyadong negative ang tanggap natin. Ako pag discipline, ibig sabihin yan, ganito, gano'n. Iba na kagad ang pumapasok sa kaisipan natin. No! Discipline is God's way of training. Hindi parusa yan. Kaya nagbibigay siya ng discipline. Tinitrain niya tayo as His sons and daughters based on our identity. Connected to Him. Pero hindi ibig sabihin nun, narusahan niya ang kanyang mga anak. He trains His own. Iniiwasan po ba natin ang mga training ng Lord sa atin? O wini-welcome natin yung mga training? Sa mga trabaho nga natin, bago tayo i-level up, bago tayo dalhin sa bagong mga position natin, bago tayo bigyan ng mga bagong task, ano ang number one na binibigay sa atin? Training. Eh bakit pag tinrain tayo ng Lord, ang sama ng tingin natin sa training? Hindi. Pag tinrain tayo ng Lord, ibig sabihin, dadalhin tayo sa panibagong level. Sa panibagong way and experience kung sino siya. Kaya ang mga Israelites, ang daming discipline. Kasi kailangan nila yun. Bakit? Meron kasi silang nag-aantay na promised land. Kung walang promised land, walang ng discipline, okay lang, magpaikot-ikot sila doon sa loob ng desert. Pero hindi eh. Ginawa ng Lord lahat ang training sa kanila sa desert dahil meron silang pupunta na promised land. Kaya lang, ang pangit ng tingin ng mga Israelites sa discipline. Hindi training. Ang tingin nila, pinarurusahan sila ng Diyos. Eh, ano nangyari sa old generations na galing sa Egypt? Walang nakalasa na promised land. Maliban kay Joshua at saka kay Caleb. Kasi new generation na yung sumunod sa training tsaka sa discipline. Pero hard-headed and hard-hearted yung mga old generation na galing sa Egypt. Naniniwala po ba tayo na meron tayong promised land? That God has promised something that is good in you. That is why right now, He is training and preparing us. He is giving discipline sa atin. Bakit? We need to be fitted for our promised land. Ang mga Israelites talagang sinala ng Diyos. Kailangan mag-fit sila para sa promised land. Imagine, dadalhin sila from Egypt. Iba ang mentality noon. Iba ang mindset ng Egypt. Iba ang mindset ng promised land. Pwede naman kasi 11 days from Egypt to Canaan. Mag-travel sila. Dire-diretso lang ang daan. Pero it took them 44 years to roam around a deserted place so that they will be trained. Yun nga lang, the hard way. Because they need to be fitted. Yung mindset nila kailangan maging mindset fitted for Canaan. Kaya lang Joshua and Caleb lang ang nakapasa. Kasi si Joshua at si Caleb lang yung nakakita ng opportunity instead of negativity.
Remember the 12 spies? The 10? Ano sabi nila? Ano nakita nila? Grasshoppers lang tayo sa mga giant doon. There are fortified walls that will keep us. There are giants in the land. So they don't persevere. Okay na. Pero si Joshua at si Caleb remain in their mission. You know, God is not an enabler of wrong actions and decisions. That is why He never lacks bringing us to new challenges to make us more stronger and ready for moving up. Moving up and going on upward is not an easy job. Lahat po na nakaka-experience na mag-bike, nakaka-relate. Alam niyo po, kanina nag-travel kami ni Pastora kasama sila ng maaga-maaga. At pag itong mga weekend, talagang puno-puno dyan sa Amadeo, sa Tagaytay, ang dami talagang mga nagbabike. No? Tinitignan ko talaga sila. No? Pagka nandun sa mga pababa na ganyan, relax sila. Ang gaganda ng mga mukha nila. Nagpapadaos-dos lang yung kanilang bike. Pero pagdating na dyan sa bandang akyati na ahon na, talaga namang lumalabas yung mga ngipin, no? So, talagang grabe ang pagkampay nila. Yung iba hindi na nakakatiis. Ang ginagawa nila, bumababa sila sa bike, nilalakad na lang yung kanilang bike. Ang hirap kasi very stiff, di ba? Malakas ang gravitational pull habang lalong tumataas. Ganon din yung mga nagmamountaineering, di ba? Mountain hiking. Mas mahirap humakbang, mas mataas ang altitude. Ay, bakit naman gusto mong maging mas napakadali papunta sa success? Papunta sa development. Saan ka nakakita ng ganon? Kung kailan ka papunta sa taas, paakyat sa taas, padali. Ano yatang baliktad? Baliktarin natin ang isip natin, hindi po ganon. So normal ba na medyo may challenges na ngayon? Meron pang konting pinagdadaanan. Kasi dadalhin ka sa next level. Pero kung palagi lang, nandun ka lang sa plane, yung bang kahit anong gawin mo, okay lang, walang ka-challenge. Magtanong tayo, aakyat pa ba kaya ako sa next level? Pero kung challenge na challenge tayo ngayon, congratulations. Promotion. God is getting ready for you, for your promotion, for your level up. What we need is to keep on, persevere. Psalms chapter 37, verse 23 to 24. If you do what the Lord wants, He will make certain each step you take is sure. The Lord will hold your hand, and if you stumble, you still won't fall. In Contemporary English Version. Sa naka-flash po kanina sa screen natin, Psalms 37, 23 to 24. A man's steps are established by the Lord, and He takes pleasure in his way. 24. Though he falls, he will not be overwhelmed, because the Lord holds his hand. Huwag po tayo matakot. Diretso lang po. Hakbang lang. Just make sure nandun tayo sa direction ng Lord. And we know that as we step in God's direction,
ang assurance po sa atin. Though we fall, God holds you in His hand. And if you stumble, you will still not fall. Malapit na po ang development. Malapit na po dumating ang development sa atin. Do you believe that in faith? Parang mga taga-HO lang yung narinig ko Kilala ko boses ng mga taga-HO Do we believe that in faith? Yes. Amen. Progress and development is very, very near. Keep your eyes to Jesus. Never be out of focus sa ating pong pagtanaw sa ating Panginoong Jesus. Keep the right thoughts. Have the right mindset. And lastly, keep persevering. And we will move onward, upward. We will move onward, upward. Let us come to the Lord in prayer. We praise you, Lord, because everything that comes from you is perfect. You are establishing great things ahead of us. There will be progress and development in our lives, in our family, in our church. And we thank you, Lord, because as we continue, Lord, to keep our eyes upon you, the author and perfecter of our faith, the source of our hope. Hindi po kami panghihinaan, Lord. Hindi po kami ma-overwhelm ng aming pong situation. We will keep the right thoughts. We will have the right mindset. We will continue, Lord, to dwell on the goodness, great things that you would like us to have. Beautiful, worthy, holy things that will continue, Lord, to help us improve and develop. Lord, thank you that as we do our part, as we persevere, Lord, thank you. Your hand is not too short to hold us, to guide us. And thank you for your word, that even if we stumble, we will not fall. We have a God that never fails. We have a God that never back out on His great promise. Thank you, Lord, for the discipline, because discipline is our training for the next level, for the new level, for our promised land. Thank you, Lord, for speaking through your words. Thank you, Lord, for the reminder that you have given us this morning. We honor and praise your name, the name of our Lord and Holy Savior, Jesus Christ, we pray.